So ayan, isang magandang araw sa inyo mga idol. Welcome back dito sa part 2 ng ating video na yon. Kung bakit merong ilaw kahit naka-off yung ating switch. So ito na yung part 2 na to mga idol ng ating video na yon. So shoutout muna tayo sa mga kamaster natin na nag-comment doon mga idol. So ito yung kanilang mga comment doon. Kayo na bahala magbasa sa kanilang mga comment dahil yung lahat ng mga comment na ay binasa ko na yan. So, nagpapasalamat nga pala tayo sa mga kamaster natin na nagbigay ng kanilang mga idea or karanasan nila about sa ganitong mga troubleshooting. Maraming salamat mga kamaster. So, ang ginawa natin dito sa mabilisang paraan mga idol ay kumuha tayo ng isang ilaw na good. Then, inilagay natin siya dito sa receptacle kung saan naka-location tong ilaw natin na nagkaroon ng issue na kahit naka-off yung switch natin ay meron pa rin siyang ilaw na natitira. So, ito yung pinalit natin mga idol. Tingnan nyo. Wala siyang ilaw kahit naka-off yung ating switch. So, confirm tayo dito na yung ating bulb mismo yung may problema. So, chinik ko na din yung ating switches at saka yung ating receptacle. Sa wiring, good yung wiring natin, walang problema. So, yung supply natin dito is line to line. So, maraming nag-comment daw na baliktarin daw yung ating connection, no? Kasi ang expected nila is line to neutral yung ating supply. So, sa line to line mga idol, para sure na may voltahe. Kaya hindi natin na pwedeng baliktarin yung ating supply. So, confirm tayo dito na mismong bulb na yung may problema or masasabi nating factory defect, no? Masyadong tinipid sa pagkakagawa. So, maraming LED talaga ngayon na lumalabas na masyadong tinipid sa pagkakagawa, no? Hindi sila gumagamit ng LED driver, no? So, madalas ngayon ay ginagamitan na talaga ng LED driver para mawala yung mga ganitong issue, no? Kasi pag mga walang brand na mga ilaw ay ganito talaga yung mga senaryo. So ma-advise ko sa inyo mga idol, kapag bumili kayo ng LED, kailangan tingnan nyo yung brand nya, then yung rated volts nya, kung 220 to 240 yung pinaka highest volts na pwede nyang i-handle, no? So yun yung ma-advise ko sa inyo mga idol. Kasi itong LED na to is 220 volts lang siya, then 30 watts yun lang yung naka-indicate sa kanyang bulb, no? So dito, sinuplayan natin siya ng line to line. So kahit pagbaliktarin natin to ay meron pa rin siyang ilaw, no? Ayan, binaliktad natin yung connection dyan, ay meron pa rin siyang mga indicator light na nakikita natin. Ayan. So merong iilan na wala, meron namang iba meron. So yung voltahe natin dito mga idol is 240.1 volts. Ayan, pinakita natin sa inyo kung gaano kataas yung voltahe ng line to line. Sa line to neutral, 220 hanggang 225 yung pinaka highest ng line to neutral na voltahe. So mas mataas talaga yung voltahe ng line to line compare mo sa line to neutral, no? So bago tayo magtapos mga idol, nais ko kayong iwanan ng konting idea tungkol sa kaibahan ng line to line at saka line to neutral. Dahil isa din to sa mga kasama sa ating troubleshooting dun sa issue ng bulb. So sa line to line mga idol ay meron tayong voltahe. So mataas yung voltahe ng ating line to line. Then yung dalawang wire na yan is meron niyang power. Hindi katulad dito sa ating line to neutral ay 0 volts, then live yung isa, no? Yun yung kaibahan nila. So dito, kapag nagkaroon ng issue ng katulad sa akin na to, ay kahit baliktarin mo itong dalawang to, kahit itong line 2, ilagay mo dito, ay ganun pa din, pumapasok pa rin yung voltahe natin sa ating bulb. Then yung ano natin, siyempre hindi yan papasok kasi naka-off yung ating switches. Pero ito, continue to. So tandaan nyo, yung LED natin ay naka-series connection lang yan sa loob. Kaya kapag pumasok or hindi ginagamitan ng driver yung ating bulb, no, automatic yan mag-continue yung ating supply sa ating mga lead or yung LED light natin. Mag-continue yan papunta dito sa ating switches. So hanggang dito lang siya kasi naka-off siya. So kapag ino natin, automatic na siya papasok. Mag-contact na. So merong senaryo na meron akong na-encounter na isang LED na may driver siya. Ngayon meron pa rin siyang natitirang ilaw. So gusto ng may-ari ay matanggal nga yung
ilaw dun sa mismong yung kahit naka-off yung switch natin ay meron pa rin natitirang ilaw. So dapat matanggal rin, sabi ng may-ari. So hindi siya katulad ng bulb na to na nagkaroon ng issue. So ano siya, flat ceiling siya, yung pang semi chandelier siya na ano, na ilaw pang center light, no. Pero flat ceiling. So gusto ng may-ari matanggal yung worm niya, yung pinaka natitirang ilaw. So ang ginawa ko dun sa may driver is pinagpalit ko lang yung wire. So meron kasi nakalagay dun sa driver na line at saka neutral, no. So kailangan din natin sundin yung pasok ng ano niya, ng voltahe niya. So nung binaliktad namin is gumana nga yung senaryo na pagbaliktarin mo. So itong issue natin, yung sa bulb natin, ay kahit baliktarin natin ay wala tayong magagawa. Meron pa rin ilaw, no. So ang naging problema lang sa bulb na yun, na to, ay hindi siya gumamit ng driver. So masyadong tinipid yung pagkagawa, kaya ganun yung nangyari. So back tayo sa troubleshooting. First na gawin nyo, kunan nyo muna ng voltahe, kung line to line ba ang supply ng bahay nyo, para malaman nyo kung saan kayo mag-start ng troubleshooting. Kung line to line, siyempre wala na kayong ibang pupuntahan kung di itong bulb or itong return ng ating switch. Yang dalawa lang, mga idol. So itong first na gagawin nyo, check nyo itong bulb, ilipat nyo sa ibang location. So kapag umilaw pa rin siya dun sa ibang location na bumbilya, ay na receptacle, kahit naka-off yung switch, ay matik yan, itong bulb yung problema. So pangalawa, itong return ng ating switch. So, putulin nyo muna yan. Pagkatapos gamit kayo ng test light. So napakalaking bagay yung test light na yan pagdating sa ganitong troubleshooting. Gamit kayo ng test light, kailangan wala kayong nakikitang supply dito sa area na to, or indicator light. Pag itinusok nyo yung test light nyo dyan sa area na yan, no? So kapag may return yan, then naka-off yung switch nyo, matik yung switch nyo yung may problema, no? Ganun lang yung kasimple yung ano natin, yung troubleshooting natin sa line to line. Dito mas mabilis tayo makapag-trouble din dito kay line to neutral, no? Kasi si line to neutral ay dito pa lang 0 volts na tayo dito. So siyempre kung i-off natin to, off natin tong switches na to, kung meron pa rin tayong makuha dito ng voltahe, meron pa rin tayong nakuhang voltahe dyan, ay matik yung switch yung problema. Ngayon kung nabaliktad mo naman yung supply or yung pagkakabit mo ng wiring mo, or nabaliktad mo yung line, ay dito mo nakabit sa ilaw, then yung ating neutral ay dito mo na ikabit sa ating switches, matik yun, ay ilaw yung ating bulb kasi continue yung ating supply dito sa area na to. So tandaan nyo, yung ating mga ilaw ay series connection yan sa loob, no? Kung hindi yan gagamit ng lead driver, no, tinatawag natin na driver or power supply driver ng isang LED, ay meron niyang ilaw sa ating mga LED, no? May matitira pa rin yan kahit naka-off yung ating switches. So simple lang yung troubleshooting dito sa line to neutral. Kasi kung tama yung connection mo, so dito ka na diretso yung return ng ating switch. So kung meron kang makuhang voltahe dito, gamitan mo ng test light, kung meron kang nakuha dyan, matik yung switch yung may problema. So kung wala naman, maari nabaliktad mo to. So kung wala dito sa dalawang to, ito na yung palitan mo, yung bulb na. Ganun lang kasimple. So anyway, sa video na to mga idol ay meron kayong napulot na konting idea. So maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta.